Ang problema ngayon, how will we defend ourselves in this trial by publicity that you are employing if all you do, all you accuse us are generic shit, tapos sasabihin mo lang yung generic shit din na nag-commit kami ng cyber libel. Naku po. You always stood for freedom of expression if you are the person expressing. And freedom of the press. Yes, if you are the person being benefited by it. If not, you will do generic accusations of a crime like cyber libel without even saying how these people committed it. Magandang araw po sa inyong lahat. Reaction Update PH nagbabalik. Napakaganda ho ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-update. Dito po kasi nasalita na ho si Attorney Libayan na generic lang ang pag-aakusa nitong si Risa Hontivirus na sinisiraan di umano siya at nagpapakalat ng fake news. Yan mga ka-update, wala ho pala talagang sapat na ebidensya itong si Hontivirus sa mga DDS vlogger na bumabanat sa kanya. Naku po mga ka-update, talaga namang malalaman na natin ang katotohanan. Bakit nga ba nagpapasampa ka ng kaso sa mga DDS vlogger at kahit naman hindi DDS vlogger na ipinapakalat ang video nga nitong si Alias Rene kung saan binayaran mo di umano ng 1 milyon. Ayan mga ka-update, dito po talaga nagagalit na ito si Attorney Libayan na isang generic ang pagkaakusan nitong si Risa Hontivirus na nagpapakalat ng fake news. Ayan mga ka-update, pakinggan ho natin ang magiging payag ni Attorney Libayan patungkol dito. Problema dyan kasi nga nasisiraan na ako. Nakita nyo naman yung Risa Hontivirus effect. Nakita nyo yung Hontivirus effect. Pinakita ko sa inyo daming beses. Pinicture natin sa Reddit kung paano sila manira yung mga kampon ni Risa Hontivirus, yung mga Risanatics, paano nila ako siraan. Nakita nyo yan, di ba? Ngayon, how will I defend myself if ang sinasabi lang nitong taong ito dumagdag. Sinisiraan na nila ako lahat na sila. Kasi nga, hindi naman nag-iisip yung mga Risanatics na yan Ito rin, may substance ba yung sinasabi nito? Dito, pakinggan nyo, may substance ba yung sinasabi niya? Dumagdag pa. Ang daling mag-akusa. Ang daling mag-akusa sa mata ng publiko para sa isang public trial. Para sa isang trial by publicity. Ang mahirap, magpatunay na talagang gumawa kami ng ganon sa'yo. Ang problema ngayon, how will we defend ourselves in this trial by publicity that you are employing if all you do, all you accuse us are generic shit, tapos sasabihin mo lang yung generic shit din na nag-commit kami ng cyber libel. Naku po. Iisipin na lang ng mga tao, basta yan si Attorney Libayan nag-commit ng cyber libel. Kasi papaniwalaan agad si Risa Hontivirus, senador ka Di ba? May mga gawa-gawa pang quotes ko na walang basehan. Tapos may link para kunwari totoo. Pag finak-check mo, magdi-delete na lang. Ganyan din siya She is actually trying to just let the storm pass. Hindi niya sinasabi kung nasaan yung cyber libel na ginawa ko laban sa kanya. Naku po Risa, nasaan nga ba ang cyber libel na isinasampa mo kaso kay Attorney Libayan? May sapat ka bang ebidensya, Risa Honticoca? Yan na nga ba sampa ng kaso pero hindi naman pala talaga inaalam ang punot dulo at inaalam ang totoong istorya. Yan ang mahirap dito. Siyempre, totoo nga naman itong naging pahayag ni Attorney Libayan maraming Pilipino ang maniniwala, lalo na ang mga tagasunod nitong si Risa Hontivirus na iisiping may cyber libel na kaso talaga ito. Siyempre mga kabit, hindi naman itong magiging side ni
Atty. Libayan. Magiginig na lang yung mga maliliit ang utak diyan kay Risa Hontiveros. My goodness. Pero dinagdagan pa. Ano yung dinagdag? Nasaan ang cyber libel doon? Paano kita siniraan? Yung video niya, I asked NBI's help to find out sino ba yung mga tao o grupo na nasa likod nitong video. Pagbabanggitin niyo yung 12, tignan niyo kasi yung tanong dito, mga kabatas natin. Pagbabanggitin niyo yung 12, generic shit. Tapos I asked the NBI kung sino ang tao behind the Valiente YouTube channel at kung nasaan si Maurilio. Ay due diligence tulad ng ginagawa namin sa bawat witness. Guarantee na hindi uli siya mangyayari. Bawat witness na ginawa namin mga resibo sa mga kanyang ikinalat talaga at hindi lang ikinalat pero ay on that video pinabubulaanan yung mga akusasyon niya ngayon, yung mga kasinungalingang those ay pinabubulaanan yung mga akusasyon niya ngayon, yung mga kasinungalingang sinasabi niya sa kanyang video. So but beyond that, kaya naghain na ako ng reklamo, Miss Ami, sa NBI, hindi lang kay Michael Maurilio, pero sa mga 100 mga vloggers na ikinalat talaga, at hindi lang ikinalat, pero dinagdagan pa yung video niya. I asked NBI's help to find out sino ba yung mga tao o grupo na nasa likod nitong video na ito para panagutin sila sa ilalim ng batas. And even to ascertain yung kinalalagyan at kaligtasan ni Michael Maurilio dahil... Diba nasaan sila para panagutin ko sa batas? So nagsasabi ka na gumawa kami ng krimen, di ba? Ano yung krimen na ginawa namin? Sabi mo, cyber libel, di ba? And you are propagating this trial by publicity sa amin with your generic shit. Diba? Parang sinasabi mo lagi lang na, ito, criminal yan. Nagkukomit yan ng cyber libel laban sa akin. How will I defend myself? How will I defend myself? Sasabihin ko, hindi totoo yan. Pero naniniwala na yung mga tauhan mo, Risa Hontiveros. Yung mga Risanatics, 100%. Naniniwala na sila kahit walang ebidensya. Buti na lang na-feature ko yung dinilit, di ba? I'm kinda thinking, i-delete talaga yun. Tignan nyo. I've always Invoking nila Chris. This plainly put, trial must proceed. Bago kami Senator, comment lang kasi may final kang complaint sa NBI against several bloggers. Sabi ngayon nila Chris at Chu, si Trixie Cruz, bakit daw sila sinama sa complaint? Hindi naman daw sila nag-share ng video nila sa SOCMED nila. And of course, they are invoking freedom of expression. Ano po yung comment niyo doon? Siya lang yung pwedeng magkaroon ng freedom of speech and expression. Always stood for freedom of expression. Yes. And you always stood for freedom of expression if you are the person expressing. And freedom of the press. Yes, if you are the person being benefited by it. If not, you will do generic accusations of a crime like cyber libel without even saying how these people committed it. And alam nyo yan sa mainstream media. Pero yung ginagawa nila, yung nag-produce ng video, yung nagpamudmud ng video, yung nag-produce ng video, nagpamudmud ng video, sino yun? All those are generic shit.
nagdagdag pa dyan sa pamamagitan ng comments nila. Laban, hindi lang sa... nila! How will these people defend themselves? Ang tagal-tagal ko nang hinihingi. Diyan, sa mga staff mo at sa mga abogado mo na nagpapakalat na nag-commit ako ng cyber libel. Pakita nyo. My goodness. Akin, laban sa ibang mga witnesses, laban sa mga staff ko, laban sa Senado mismo. That is... Diba sa akin, laban sa mga staff ko, laban... Template na template yung sagutan. Iba-ibang tanong, pare-parehong sagot. Sabi ko sa inyo, shutdown utak ng mga to eh. Makarinig lang ng Duterte, di na nag-iisip. Goodness. Crossing the line. Saan yung crossing the line doon? Generic lang. Example, ito ang sasabihin ko ha. Okay? Sasabihin ko, ikaw, ito. Saan ba yun? Mga kabatas natin, kunwari ito, ha? Ito rin ang ginagawa niya eh. Sa Billionaire News Channel. Matagal na raw nanunuhol ng mga testigo si Senador Risa Hontiveros. Ayon Ganyan talaga yan. Matagal na nanunuhol ng testigo. Woo! Grabe! Kaya ka ba nasaktan? Ha? Hindi ko rin ipapakita kung paano siya nanunuhol ng testigo. Basta sasabihin ko, matagal na yan. Kaya nga hurt eh. Ganyan yung ginagawa niya. So, how will you defend yourself kung sinasabi ko lang na nanunuhol ka ng testigo? Diba? Yun lang ipapakalat ko sa media. Okay, papakalat ko sa media, korap ka. Tapos syempre, dahil marami akong alipores na tatanga-tanga, katulad mo, maniniwala agad sila sa akin. Kahit wala akong ebidensya. Di ba? Kurap yan. Nanunuhol pa ng testigo, matagal na. Yan lang. I'll stop there. Wala akong ebidensya. Katulad mo. Anong mararamdaman mo? Anong mararamdaman mo? Akusa lang ako ng generic shit. Magdadagdag pa ako, sasabihin ko mamamatay ka ng tao. Tapos doon lang. Tapos sasabihin ko, kaya ako nga pinapaimbestigahan sa NBI yang si Risa Hontiveros eh, kasi mamamatay ng tao yan eh. Tapos wala na akong ilalabas na iba. Puro akusasyon lang. Siyempre yung mga tao, yung mga naniniwala sa akin, si Attorney Libayan nagsabi niyan, totoo yan. Mamamatay tao talaga yan, si Risa Hontiveros. Mag-fabricate tayo ng kung ano-ano na mga sinungalingan para masabi natin at maakusa tayo ng kung ano-anong krimen sa ibang tao. Diba? Wala man lang isang tao kahit sa mainstream media na magtanong, ano ba yung specifically na ginawa nila? Si Attorney Libayan, ano ba yung ginawa niya? Wala eh. Generic shit lang eh. Diba? Oh. Mamamatay tao ka. Korap ka. Nanunuhol ka ng witness, matagal na. Maninira ka ng tao, matagal na. Ganun ang ginagawa nyo. Pero I will not do that. Kaya nga ang ginagawa ko, di ba, side by side. So I can be very specific. Pag nagkamali ako, you will know. You cannot take me out of context because I have the video beside me. Di ba?
Oh. My goodness. Sa isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Have not been informed of the status. Patas na investigasyon. Yan ang panawagan ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy, matapos maghain ng cyber libel complaint ni Senator Risa Ontiveros sa National Bureau of Investigation. Humingi ng tulong ang senadora. Cyber libel complaint pa yung final para imbestigahan tong mga to na nagko-commit ng cyber libel. Isipin nyo, ganun din ang gagawin ko sa'yo. Sasabihin ko sa mainstream media, ito, nag-commit ng pagsusuhol yung si Risa Ontiveros. Pumatay ng tao yung si Risa Ontiveros. Yun ang sasabihin ko. Kaya ako nag-file ng complaint sa NBI para imbestigahan siya. Di ba pag investigasyon pa lang mga kabatas natin, ibig sabihin wala ka pang conclusion? Wala ka pang ebidensya? Pero bakit ang pinapakalat mo na sa mainstream media ay nag-commit kami ng cyber libel? My goodness. Sabi ni Tatalino, hawak nila ang media kaya walang magtatanong ng tamang tanong. Attorney, ano ang mas masama, magsuhol ng witness or magsuhol ng prosecutor? Well, mas masama yung syempre. Masama naman pareho, syempre. Mas masama sa tingin ko magsuhol ng prosecutor. Kasi nga yung prosecutor na yan nasa posisyon ng kapangyarihan eh. Di ba? Oh. Sa NBI para imbestigahan at matukoy ang mga taong nasa likod ng Di Facebook. ba para imbestigahan matukoy pero hindi. Makukulong na nga daw ako eh, di ba? Iimbestigahan pa lang ako ng NBI. Sabi niya nga daw, nag-file sila ng complaint sa akin, di ba? Sa mga dosing vlogger. My goodness. At YouTube account na pagtanggol balyente, pati na kay Michael Maurilio. Hinahanap at tinatakot. Sinabi ni Maurilio sa isang video post sa social media accounts na binayaran siya ni Ontiveros ng 1 milyong piso para tumistigo laban kina Kibuloy, dating Buti pa nga yan, specific eh. Di ba? Specific yung mga allegations niya. Kaya pwede niyang i-rebat. Paano niya rin-rebat? Gumawa siya ng mga screenshot di umano ng kanyang mga text messages, di ba? Kasi nga, mas maayos pa mag-akusa itong si Maurilio. Nag-aakusa si Maurilio specific. Ibig sabihin, pwede mong i-debunk. Pwede mong sagutin sa trial by publicity na gusto nilang gawin. Pero pag generic shit lang, katulad ng itong si Risa Ontiveros, paano ko i-defend yung sarili ko pag sinabing nag-commit ako ng cyber libel? Tapos hanggang dun na lang. That's it, pansit. Diba? Oh. Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. The NBI should investigate not only whether or not this witness was lying, but whether or not there is truth to his allegations in order to make it fair. You were saying a while ago. Tama! My goodness. Kasi mga kabatas natin, kung totoo yung sinasabi ng Michael Maurilio na yon, okay, si Mang Rene, si alias Rene, kung totoo yung sinasabi niya, okay, it may be a defense if you are a public official. Gamat ayaw husgahan ni Topacio ang dating Senate witness na si Maurilio kung Sabi ni Love Easy, kung si Risa magngaw-ngaw sa media, okay lang. Pag si attorney nagsalita sa vlog lang naman niya, tawag niyo defensive. Ano, Risa Natics? Hindi ko nga mag-depensahan pa yung sarili ko kasi generic shit yung bossing niyo eh. My goodness. sinungaling o nagsasabi ba ito ng totoo, kailangan din anyang tingnan ang sinasabing pattern sa umano'y panunuhol din noon ni Ontiveros. Pattern! My goodness. Sa mga testigo sa iba pang kaso.
The second would be with respect to the Farmally case, where a certain Mark Clarence said on video, on end record, that he was bribed by Senator Ontiveros with Buti pa ito, specific eh. O di, Ontiveros, pwede mong sagutin ito. Pwede kang magkita ng contrary evidence. Kung bribe mo ba talaga yun o hindi. Kasi may pattern ka nga eh, di ba? Bait-baitang kang babaita ka eh, no? Dahil sa pangarap. Bikes and certain amounts of money to testify falsely against executives of Farmally. Panahon na niya para may maghain ng ethics complaint laban sa senadora. Sa pagkakaalam nito Paso, wala pang kumakausap kay Maurilio mula sa kampo ni Kibuloy matapos bawiin ng dating Senate witness ang kanyang mga pahayag noon laban sa KOJC leader. It appears to have been spontaneous, but of course, if someone who recants, let us be candid here, if there is a witness who is doing an act that is favorable to your client, it is natural to extend help and assistance to that particular witness. Sa usapin naman ng impeachment complaint laban kay BP Sara, Diba? Buti nga napaka-specific eh. Pero ito, tignan nyo. Yun yung sinabi kong sumobra na sila. Yun yung Sumobra na sila. Yun lang. Yun lang. Sumusobra ka na. Ay. Alam niyo, sinabi rin sa akin, no? Actually, si Attorney Magalo nagsabi sa akin na yung ginagawa ni Senator Risa Hontiveros na ito ay hindi rin maayos para sa mga kababaihan. Kasi nga alam naman natin, no, na when it comes to leadership, okay, very questionable din. Hindi naman very questionable. Kini-question kasi yung gantong ugali ng mga babae. Diba? Siyempre, babae naman yung nagsabi sa akin si Attorney Magalong, no. Kini-question yung gantong style. Ano yon? Yung parang galit sa'yo. Diba? Galit sa'yo, pero hindi mo talaga malalaman kung bakit. Alam mo yon? Yung parang, bakit ganyan? Pinapakita mo yung stereotypical na inaakusa sa mga kababaihan. 'Di ba? Na parang, uy, galit ka na naman. O bakit? Basta, galit ako sa iyo. 'Di ba? O sabi ni Wabu Wabu, kailangan mind reader tayo mga lalaki. Yun nga! 'Di ba? Sumusobra na sila. Paano? How can I fix myself? How can I correct myself? Kung ang sasabihin mo lang sa akin, sumusobra ka na. Anong gagawin ko? Anong babawasan ko? Kapugian ko? Wag naman. At saka madali magalit dahil sumusobra eh. Diba? Sabi niya, hindi magandang yan. Is that the person who will represent yung mga kababaihan natin? Ini-employ yung mga stereotypical na hindi naman maganda na branding sa mga babae? Diba? Tignan nyo. staff ko laban sa Senado mismo. That is crossing the line. Yun yung Alin yun? Saan yun? That is crossing the line. Yung 12 na yun, lahat sila, ganun yung ginawa nila. For sure, hindi, di ba? Pero galit ka lang sa lahat. Dahil sumusobra na sila. Nabi kong sumobra na sila. Di ba?
Sumasobra ka na. Wait, anong gagawin ko? Sumasobra na daw ako. Madami masyado ba akong, ano? Yung paghinga ko ba masyadong madami? Tapos you're doing it through trial by publicity. How can I defend myself? Buti pa, yung Redditor, yung Redditor na yon, yung nag-Reddit na yon, specify niya lahat, di ba? Kaya nasagot ko, kaya nalibang ko na nagsisinungaling siya. Ikaw ayaw mong specify kasi ayaw mong madibang ka ng mga tao. Kasi gusto mo lang manira.